Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa murang edad, madalas nakagagawa ang mga kabataan ng mga desisyong hindi nila masyadong pinag-iisipan. Ang puso nila ay mabilis tumibok, ngunit ang isip nila ay tila ba kinukulang pa sa pag-unawa sa tunay na kahulugan ng mga kanilang ginagawa. Dahil dito ay maraming pangarap ang nawawalan ng saysay. At kadalasan ay nauuwi ito sa pagsisisi at paghihirap. Ganito ang pinagdaanan ng bida natin ngayong araw na si Jared. Anong mga desisyon kaya sa buhay ang ginawa niya? Yan ang pakabangan natin dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbibigay ng chance na may bahagi ang kwento ko sa mga listeners ninyo. Ako nga po pala si Jared, 27 years old. Dating nakatira sa Pateros. Sa mga nagdaang taon ay marami na akong pinagdaanan sa buhay na hindi ko akalaing mararanasan ko kaagad sa murang edad pa lamang. Kung sabagay, hindi na po ito nakapagtataka dahil hindi pa man ako ipinapanganak. Ay parang teleserye na ang istorya ng aming pamilya. Sisimulan ko po ang kwento ko noong mga panahong wala pa ako sa mundo. Broken family na simula pa noong bata pa ang nanay kong si Emily at ang kapatid niya na si Sheila. Iniwan sila ng kanilang ama noong musmus pa lamang sila. Ang kwento sa akin ay nagkaroon daw siya ng babae at mas pinili nitong makasama ang babae niya kesa sa sarili nitong pamilya. Para matustusan ang pangangailangan nilang magkakapatid. Nag-abroad ang kanilang ina at nagtrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong. Naiwan naman sila Emily at Sheila sa poder ng kanilang lola. Bata pa lamang ay hindi na magkasundo ang dalawang magkapatid. Magkaiba kasi sila ng ugali. Si Sheila ay anak na masunurin. Laging nasa bahay. Hindi palalabas at ang tanging maasahan sa mga gawaing bahay. Sa kabilang banda naman ay kabaligtaran naman ito ang ugali ni Emily na puro barkada ang inatupag. Maaga siyang natutong magbisyo at lagi siya noong napapagalitan dahil lagalag. Dahil sa magkaiba nilang personality ay parang aso't pusa na laging nagbabangayan ng dalawa noong mga bata pa lamang sila. Sino na naman kumain ng macaroni salad ko rito? Sheila! Sheila, halika nga rito! Ano ba? Gabing-gabi sumisigaw ka dyan, ano yun? Ikaw bang kumain ng salad ko rito sa ref? Yung naka-tupperware ba na may takip na kulay pink? Oo, macaroni yon na inuwi ko sa birthday ng tropa ko. Nasaan na yun? Tinapon ko na. Boba ka talaga, bakit mo tinapon? Eh last week pa yung birthday ng tropa mo. Malamang sira na yun. Anong sirain nakalagay sa ref? Kahit talaga kailan, napakatonta mo. Sino ba kasi nagsabi na galawin mo yung pagkain ko sa ref? Nawalan ng kuryente kahapon kaya tinapon ko na yung mga pagkaing sira. Palibhasa, laging wala ka rito sa bahay kaya hindi mo alam ang mga nangyayari eh. Kaya siraman o hindi, wag na wag mong gagalawin yung mga pagkain ko, naiintindihan mo? Ano gagawin ko? Hahayaan ko na lang mabulok yung pagkain sa ref?
Ano bang hindi mo naintindihan sa sinabi ko? Oo, kahit mangamoy pa yan, wag mong gagalawin yung hindi sa'yo. Kahit kailan talaga, hindi ka gumagamit ng kukote mo eh. Kung ayaw mong may gumagalaw sa pagkain mo, bumili ka ng sarili mong ref. Kung makapagsalita ka, akala mo pag-aari mo lahat dito ah. Aray ko, ba't ba namamato ka? Sumasagot-sagot ka pa? Ako yung nakakatanda rito kaya ako yung sundin mo. Ba't naman kita susundin? Mas matanda ka nga sa akin, wala ka namang pinagkatandaan. At talaga… Lola oh! Binabatukan ako ni ate! Sumbongera! Akala mo kung sinong santa-santita pero nasa loob naman yung kulo. Sige, magsumbong ka. Akala mo naman may magagawa yung matanda laban sa akin. Ano na naman bang ginagawa mo rito sa bahay? Bakit ka na naman umuwi? Sawa ka na ba sa mga kaibigan mo? Kaya nandito ka na naman? Bakit? Bawal umuwi? Sa'yo tong bahay? Nagtatanong lang ako. Mukha namang mas masaya ka sa piling ng barkada mo kaysa sa pamilya mo eh. Totoo naman. Mas may kwenta pa silang kasama kaysa sa inyo. O bakit ka nandito? Gutom ako, bakit? Ano ulam nyo kanina? Wala na, pinakain na namin sa aso. Talagang mas mahalaga pa sa yung aso kaysa sa akin eh, no? Tapos magtataka ka kung bakit mas gusto ko makasama yung barkada ko kaysa sa inyo. Malay ba namin na uuwi ka pala ngayon? Hindi ka naman kasi umuuwi. Kahit na. Alam niyong may pamilya kayong nasa labas na pwedeng umuwi anumang oras tapos hindi kayo magtitira ng pagkain? Magtitira kami, tapos kapag hindi ka umuwi ano? Di sayang lang yung pagkain. Bahala kayo sa buhay niyo. Mga walang kwenta. Baka alis na nga. Ikaw yung walang kwenta. Ano sabi mo? Lola oh! Tuwag. Ako, duwag? Ikaw, pariwara. Sip-sip. Para kang linta. Ikaw, parang daga. Walang kwenta. Plastic. Patapon ang buhay. Mas patapon ang buhay mo. Wala kang kaibigan eh. Milagro na lang kung may lalaking magkakagusto pa sa'yo. Sigurado ako magiging matandang dalaga ka na lang dahil sa ganyang pag-uugali mo. Mas maganda na yung matandang dalaga kesa sa dalagang walang direksyon ang buhay katulad mo. At least masaya ako sa buhay ko ngayon. Mas masaya ako kasi may pinag-aralan ako kaysa sa'yo na hindi na nga nakapagtapos, puro bisyo pa. Wala nang ang paki sa'yo si mama kasi puro sakit lang ng ulong dala mo sa kanya. Wala rin naman akong paki sa inyo. Mas pamilya panturing sa akin ng barkada ko kaysa sa inyo nakadugo ko. Ba't naman ako magkakaroon ng paki? Umalis ka na nga lang kung wala ka namang matinong sasabihin dito. Aalis talaga ako kahit di mo sabihin. Wala namang matinong tao sa pamamahay na to. Umalis ka na! Oo, aalis na. Huwag mo akong pagsabihan dyan, buwisit. Buwisit kayong lahat! Papadudot sanay na raw si Sheila sa ugali ng kanyang kapatid. Hindi na bago sa kanya na palagi silang nag-aaway. May mga araw nga noon na sobrang lala ng awayan nila ay halos magbatuhan na sila ng mga gamit sa kusina. Ang lola na lamang nila ang pumipigil sa kanila para hindi sila magpatayan dahil sa galit. 5 taon ang pagitan nila Sheila at Emily pero kung tutuusin ay parang mas matanda pa kung mag-isip at kumilos si Sheila kumpara sa ate niya. Hindi tinapos ni Emily ang pag-aaral niya. Mas nangibabaw sa kanya ang sayang dulot ng pagkakaroon nito ng barkada. Kaya sa halip na magsayang ng pera ang ina nila sa pagpapaaral kay Emily dahil puro dropout naman ito sa klase niya, pareho silang nag-decide na tumigil na lamang siya sa pag-aaral. Simula noon ay mas naging malaya na si Emily na gawin ang lahat ng gusto niya. Kung saan siya nakakapunta dahil sa mga kaibigan niya. May time nga noon na halos 1 linggo itong hindi umuwi na walang paalam at wala man lang update sa kamag-anak niya kung saan siya nagpupunta. Lagi siyang lasing noon at kung kani-kaninong lalaki siya nakikipagrelasyon. Para kay Sheila ay mas tahimik ang buhay niya kapag wala si Emily sa bahay nila. Wala na nga siyang pakinoon kung nasa mabuti bang kalagayan ito. Nasanay na lamang siya na laging wala ang ate niya. At kapag umuwi naman ito ay wala na siyang ibang ginawa kundi ang guluhin ang tahimik na buhay ni Sheila. Kesa ma-stress ay hinayaan na lamang niya ang ate niya na gawin ang anumang gusto nito. Kahit na laging ibinibilin sa kanya ng ina nila na bantayan nito ang kanyang kapatid. Isang araw kakauwi lang galing klase ni Sheila nang nadatnan nito si Emily. Sa bahay nila dala ang isang balita papadudot.
Aba, himala. Biglang umuwi ang donya ng bahay. Anong ulam? May hotdog po dyan, madam. Iniwan namin para sa'yo. Baka sakaling umuwi ka. Nakakahiya naman kasi kung bigla kang umuwi at wala kang madatna na hapunan. Mamaya sabihin mo na naman wala kaming paki sa'yo. Huwag mo ko simulan, Sheila. Hindi maganda mood ko ngayon. Ako mag-a-adjust? Kasalanan ko ba kung hindi maganda ang mood mo ngayon? Alis ka nga dyan, upo ako. Masakit likod ko. Aray, ano ba? Sabi ko sa'yo, umalis ka dyan eh. Naipit tuloy kamay mo. Tatanga-tanga ka na naman. Ano na naman bang ginagawa mo rito? May kailangan ka na naman. Wala na yung padala ni mama, napunta na lahat sa bayarin. Wala akong pakialam sa pera niya. Ay, ba't ka nandito? Bahay ko rin naman to ah. Ano, hindi na ako welcome sa pamamahay na to? Ay, oo nga pala. Ikaw nga pala yung donya rito. Sorry, nakalimutan ko. Anong balita sa'yo? Kumusta pag-aaral mo? Gagraduate ka naman ba? Ba't bigla ka naging concern sa pag-aaral ko? Sagutin mo na lang yung tanong ko. Oo, gagraduate na ako sa awa ng Diyos. May magiging trabaho ka na ba pagkatapos? Anong akala mo sa paghahanap ng trabaho, instant? Kapag may diploma, may trabaho agad? Siyempre, kailangan ko munang makakuha ng lisensya. Kailangan pa ng lisensya? Magtitinda ka lang naman ng gamot. Lang? Anong akala mo sa pharmacist? Nagtitinda lang? Katulad din kami ng mga nurse at doktor. Sa amin nakasalala yung mga gamot na ginagamit nila sa mga pasyente nila, no? Ang defensive mo naman masyado. Malamang, sinisiraan mo ba naman yung magiging propesyon ko eh? Kalma ka lang. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Totoo mo mukha mo. Katulog na nga. Kung lalabas ka pa ulit pagkatapos mong kumain, pakilak na lang yung pinto. Teka sandali, dito ka muna. Pagod ako, wala akong oras makipagbangayan sa'yo. May pasok pa ako bukas. May sasabihin lang ako. Ano? Huwag mo tong sasabihin kay mama. Ano nga? Huwag mo nga munang sasabihin kay mama. Oo nga, ano ba kasi yun? Buntis ako. Ano? Buntis ka? Nabuntis ako ng boyfriend ko. Tatanga-tanga kasi. Ayan kasi, puro lakwatsa ang inaatupag, puro lande, puro barkada. Sinasabi ko lang to sa'yo para malaman mo, hindi para pagalitan mo ko. Anong inaasahan mo? Papalakpakan kita. Iko-congratulate kita na buntis ka? Wala kang ang trabaho eh. Ano ipapakain mo sa magiging anak mo? Yung nakabuntis sa'yo, may trabaho ba yun? Hindi na nga nagpapakita sa akin yung kumag na yun eh. Huwag ka nang umasa sa taong yun, di na yun babalik. Ay, ang galing! Sobrang galing! Wala ka nang ang trabaho. Wala ka pang kasamang magpapalaki sa anak mo. Napakagaling talaga. Teka, kaya mo ba tinatanong kung anong magiging trabaho ko pagka-graduate ko? Kasi sa akin mo ipapaalaga yung anak mo? Bakit ko naman sa'yo iiwan tong anak ko? Wala ka namang alam sa buhay. Hindi ko ipagkakatiwala sa'yo tong batang to, no? Mabuti naman. Hindi ako nag-boyfriend sa dahilang yan. Ayoko pang magkaanak. Marami pa akong pangarap sa buhay. Oh, anong gagawin mo ngayon dyan? Hindi ko alam. Dito na lang muna siguro ako habang hindi pa ako nanganganak. Eh nasa na yung sinasabi mong pamilya mo? Yung mga barkada mo na lagi mong kasama. Tinalikuran ka na kung kailan may problema ka? Sabi na eh. Kahit ano pang sabihin mo sa amin ka rin uuwi kasi kami yung totoong pamilya mo. Bakit? May tutulong ka ba sa problema ko? Sabihin na lang natin na walang makakaalam nitong sikreto mo hanggat kaya mo pang itago. Yun na yung isa sa mga maitutulong ko sa'yo. Kahit naman gaano ako kaasar na asar sa'yo, kapatid pa rin naman kita eh. Salamat. O sana naman magtanda ka na pagkatapos nito. Sige, kumain ka na dyan. Hugasan mo na lang yung pinagkainan mo pagkatapos. Baka mamaya madatnan ko pa yan pagkagising ko bukas ha. Mauna na ako matulog. Hindi na po nagtaka si Sheila noong nalaman niyang buntis ang kapatid niya. Inaasahan na niya yun dahil sa pinili nitong buhay. Simula noong nakumpirma ni Emily na nagdadalang tao siya ay hindi na siya lumabas ng bahay. Broken hearted daw siya sa mga panahong yon dahil iniwan siya ng boyfriend niya. Akala kasi nito ay paninindigan siya ng nakabuntis sa kanya. Pero noong nalaman ng lalaki na buntis si Emily ay parang kriminal na bigla na lamang itong nagtago at hindi na nagparamdam. Kahit na hindi magkasundo ay si Sheila ang nag-alaga sa kapatid niya. Na noong mga panahong yun ay sobrang depressed dahil sa biguan nitong puso. Pinilit niya ang kapatid niya na kumain,
gumalaw-galaw at alagaan ng sarili para na rin sa kapakanan ng bata sa tiyan niya. Si Sheila din ang sumasama-sama kay Emily para sa monthly check-up niya para masiguradong nasa mabuting kalagayan ang baby. Isinekreto ng dalawa ang kalagayan ni Emily pero kalaunan ay nalaman din kaagad ito ng nanay nila na nasa abroad. Sobrang galit noon ng nanay nila nung nabalitaan niya ang katotohanan. Maging si Sheila ay nadamay sa galit nito. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin natiis ng ina nila si Emily. Nung lumipas ang init ng ulo nito ay nagpapadala na siya ng ekstrang pera para sa vitamins ni Emily. Sa katunayan, mas excited pa nga raw siya noon dahil hindi pa man daw kabuwanan ni Emily ay nagpapadala na ng box ang nanay nila. Na ang laman ay puro gamit na pang baby. Nang nanganak si Emily ay isang healthy na batang lalaki ang ipinanganak nito. At ako po yun, Papa Dudut. Sobrang saya noon ni Sheila dahil may pamangkin na siya. Umaasa siya noon na sa pagdating ko ay magbabago na ang buhay ng nanay kong si Emily pero wala pa man ding isang linggo. Simula noong ipinanganak niya ako ay bumalik kaagad sa dating gawin si Emily, Papa Dudut. Ang sabi nila ay walang sinumang ina ang matitiis ang kanyang anak. Ang sabi ko naman ay hindi lahat ng ina ay pare-pareho. May mga inang sobra-sobra ang pagmamahal nila sa kanilang anak. May iba naman na hirap buhayin o bigyang pansin man lang ang kanilang supling. Isa na doon ang nanay kong si Emily. Nakaya kong tiisin ang sarili kong ina kahit na wala pa akong isang buwan noon. Ang totoo niyan, mas mabilis pang araw kesa sa 4:00 noong iniwan ako ng nanay ko. Mas inuna niyang balikan ng barkada niya kesa bigyan ako ng pangalan. Naiwan ako sa pangangalaga ng kapatid niyang si Sheila. Siya na po ang nagbigay ng pangalan sa akin, Jared mula sa Biblia, ang ika-6 na henerasyong apo nila Adan at Eva. Siya na rin ang naglakad ng birth certificate ko at sumama sa akin para sa mga follow-up check-up ko noong bata ako. Basically, si Sheila na po ang nagsilbing nanay ko dahil hindi magawang magpakaina ng sarili kong nanay. Kalaunan, naging mama na ang tawag ko kay Mama Sheila bilang pangalawa kong ina. May mga pagkakataon din naman noon na umuwi si Nanay Emily sa bahay. Pero yun ay hindi dahil sa akin kundi dahil sa allowance ko na pinapadala ng lola ko mula sa abroad. Monthly kasi na nagpapadala ang nanay nila ng panggastos sa pangangailangan ko noon. Tulad ng gatas at diaper. Dahil bagong graduate pa lamang noon si Mama Sheila ay wala pa siyang trabaho. Tuwing umuwi noon si Nanay Emily ay palagi silang nag-aaway noon ni Mama Sheila dahil sa pera, Papa Dudut. Sheila! Oh, ate, anong ginagawa mo rito? May padala na ba si Mama? Meron na. Bakit? Pahingi naman ako. Magbabahid lang ako ng utang. Ano ko, ATM? Saka mo lang pupuntahan kapag kailangan mo ng pera? Wala akong mabibigay sa'yo. Ikaw lang bang anak ni Mama? Bakit ikaw lang nakikinabang sa perang pinapadala niya? Uy, nakalimutan mo yata na may ibang tao rin akong binubuhay. Nakabudget na yung pera sa mga bayarin sa bahay tsaka yung pangangailangan ni Jared. Jared? Sinong Jared? Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Hindi mo pala kilala yung anak mo. Palibhasa, hindi ikaw yung nagpangalan sa kanya kaya hindi mo kilala. Ako na pala nagpangalan sa kanya ha. Kasi nakakahiya naman, sobrang busy mong tao. Bibisita ka rito, hindi mo man lang ma-check yung anak mo. Sa dami ng pangalang pagpipilian, Jared pa. Eh di sana, ikaw ang nagpangalan sa anak mo kung ayaw mo pala ng Jared. Mamimili ka pa, ikaw tong biglang nawala. Pasalamat ka nandito ko at nag-aalaga sa anak mo. Mas pasasalamatan pa kita kung hahatian mo ko sa perang pinadala ni Mama. O tapos ano, saan ako kukuha ng panggatas ni Jared? Diaper nga, hirap na akong bumili. O sige, para hindi ka na mahirapan, ibigay mo sa akin yung anak ko. Bakit? Ano gagawin mo sa kanya? Ibebenta ko na lang siya para mapagkakitaan. Ano sabi mo? Naririnig mo ba yung lumalabas sa bibig mo? Sarili mong anak, ibibenta mo?
Ayaw mo nun? Mawawalan ka na ng problema, magkakapera pa ako. Ano, benta ko na? Hindi ko ibibigay sa'yo si Jared. Di ka na naawa sa anak mo? At sino ka para pagbawalan ako sa gusto kong gawin sa anak ko? Ikaw bang nagdala sa kanya ng 9 na buwan? Ikaw ba nagluwal sa kanya? Ako yung ina. Ang tanong, nagpapakaina ka ba sa anak mo? Ibigay mo siya sa akin. Magpapakaina ako. Hindi, wala akong tiwala sa'yo. Hindi ko ibibigay sa'yo si Jared. Pwes, kung ayaw mong ibigay sa akin yung bata, bigyan mo ko ng pera. Ikaw pa talagang hihingi sa akin ng pera? Dapat ako nga humihingi sa'yo ng pera eh. Ako yung nag-aalaga sa anak mo. Pinilit ba kitang alagaan yung anak ko? Hindi naman, diba? Ikaw yung nagkusa. Bakit ikaw yung maniningil? Aba, malamang. Okay lang sana kung kaya nung bata na alagaan ng sarili niya eh. Kaso hindi. Kailangan niya na mag-aalaga at gagastos para sa kanya. Hindi ko nakasalanan yon. Grabe! Ibang klase ka. Parang hindi ka tao kung magsalita. Wala ka bang puso? O baka pati puso mo pinagbili mo na? Ang daming satsat. Bigyan mo na ako ng pera para makaalis na ako rito. Anong gagawin mo kung hindi kita bibigyan? Eh di kukunin ko yung anak ko. Wala kang laban doon, ako yung ina. Ay. Sige na, sumunod ka sa akin. Magkano ba kailangan mo? Magbibigay din pala, ang dami pang sinabi. Gusto ko ng kalahati para patas. Anong patas doon? Eh tatlo-tatlo yung pinagkakagastusan ko. Para sa amin ni Lola at Jared yung allowance na pinadala ni Mama. Ano ba talaga? Bibigyan mo ba ako ng pera o kukunin ko na lang yung anak ko? Ibang klase ka talaga. Basta kapag binigay ko sa iyo yung pera, huwag ka nang magpapakita sa amin ha. Huwag mo akong pangunahan sa mga desisyon ko. Babalik ako ulit dito kapag may padala na naman si Mama. Ano akala mo? Ikaw lang yung sinuswerte? Mangako ka na hindi ka lalapit kay Jared kung ganon. Huwag kang magpapakita sa kanya. Kung pera lang ang habol mo, ako na yung kausapin mo. O sige, walang problema. Wala naman akong pakialam sa batang yun eh. Sumunod ka sa akin, nasa bahay yung wallet ko. Antayin na lang kita dito sa labas. Magyoyosi muna ako. Sa mga ganong pagkakataon ay walang ibang choice si Mama Sheila, kundi bigay na lamang ang gusto ni Nanay Emily kaysa mawala pa ako sa piling niya. Napipilitan siyang magdilihensya ng pambili ng gatas ko noon. Mabuti na lamang at may mga kaibigan at kakilala siya na nagpapahiram sa kanya ng pera para may pambili ng mga pangangailangan ko noong baby pa lamang ako. Para may pandagdag sa mga gastusin, nagtrabaho si Mama Sheila sa isang tapsilogan kung saan ay isa siya sa mga tagaluto roon. Minsan naman kapag may padalang pera ang lola ko mula Hong Kong, ay binabawasan na agad ito ni Mama Sheila bago dumating si Nanay Emily para kunin ang pera. Ganun ang naging sistema nila ng ilang taon hanggang sa isang araw. Hindi na bumalik pa sa bahay si Nanay Emily. Nakahinga si Mama Sheila noong mga panahong yon. Ganun naman daw kasi palagi si Nanay Emily. Bigla-bigla na lamang itong nawawala ng mahabang panahon tapos ay biglang magpapakita kapag may kailangan. Katulad na lamang noong nabuntis siya. Pansamantala ay naging tahimik at maayos ang buhay namin noong time na yon. Nakakalungkot lang papadudot dahil ng mga panahong yon, dapat ay nagre-review na si Mama Sheila para sa boards niya para maging ganap na siyang pharmacist. Sa halip ay mas pinili nitong isang tabi na lang muna ang lahat para maalagaan niya ako. Ang mga pangarap niya noon ay pansamantalang tumigil para sa akin. Yun ang pinakamalaking sakripisyo na ginawa sa akin ni Mama Sheila. Kahit na hindi naman niya ako totoong anak. Hanggang sa huling hininga ng buhay ko ay habang buhay ko yung tatanawin bilang utang na loob papadudot. Matagal na panahon na nawala si Nanay Emily. 3 taong gulang na raw ako noon nung hindi naasahan ay bigla siya nagpakita ulit sa bahay namin. Nung araw na yon ay muntik na akong mawalay kay Mama Sheila, Papa Dudut. Uy, kapatid ko! Dito lang naman pala kita mahahanap eh. Hala, Ate Emily? Ikaw ba yan? Hindi mo na ba maalala kung ano itsura ng kapatid mo? 2 taon na ako nawala ah. Hindi sa ganun, pero ang laki na ng pinagbago mo. Anong nangyari sa'yo? Nagkasakit ka ba? Ang sweet naman ng kapatid ko, concern sa akin.
Hindi ako nagkasakit. Super healthy nga ako eh. Tingnan mo, laki ng muscles ko no. Anong muscle ang pinagsasabi mo dyan? Butot balat ka na nga oh. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Oo, edi pakainin mo na lang ako kung butot balat na pala ako. Ano bang masarap na pagkain nyo rito? Oh heto, kumain ka na lang ng tapsilog. Ako na magbabayad niyan. Nax, may naka-ready ah. Galing naman talaga ng kapatid ko. May nag-order niyan kanina, hindi pa kinukuha hanggang ngayon. Magluluto na lang ako ng bago para sa kanya. Okay, O ba't ka naman nandito? Anong kailangan mo? hindi ba pwedeng bisitahin ko naman yung kaisa-isa kong kapatid? Namiss kita eh. Pagkatapos mong mawala ng napakahabang panahon, niho, wala kang paramdam, tapos sasabihin mo na miss mo ko? Huwag mo nga akong lokohin. Ate, alam kong may kailangan ka na naman. Ano na naman gusto mo? Pera? Pinapalabas mo ba na mukha akong pera? Na sakala ko nagpapakita kapag kailangan ko ng pera? O bakit? Hindi ba totoo? Saka ka lang naman nagpupunta rito kung kailangan mo ng pera eh. Oo, kailangan ko ng pera. Ano ngayon? Aangal ka? O di lumabas din yung totoo. Wala akong pera. Kung gusto mo ng pera, maghanap ka ng trabaho. Asan yung mga padala ni mama? Wala. Hirap nang magpadala si mama. Wala siyang trabaho ngayon sa Hong Kong. Wala siyang permanenteng trabaho dun ngayon para malaman mo. Ano nangyari sa kanya doon? Pinagmalupitan siya ng kapatid ng amo niya. Nanlaban siya kaya ayon pinalayas. Sira ulo din kasi. Sinong empleyado ba manlalaban sa amo? Di rin nag-iisip. Sisisihin mo pa si mama sa ginawa niya? Talagang wala kang malasakit, no? Pareho kayong bobita eh. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Wala akong perang maibibigay sa'yo. May trabaho ka tapos sasabihin mo wala kang pera? Marami akong utang na kailangan bayaran. May mga gamot din akong binibili para kay Jared. Bakit? Ano nangyari kay Jared? Nagkaroon siya ng pulmonya. Hinayaan mo magkapulmonya yung anak ko? Anong klase kang bantay? Kung makapagsalita ka, akala mo marunong ka mag-alaga ng bata? Magkakasakit lang din naman pala yung anak ko sa'yo. Ayos ka makapagsalita ah. Ikaw nga tong walang ambag sa buhay ng anak mo. Nasaan ka nung nagkasakit siya? Nasaan ka nung kailangan niya ng ina? Pwede ba ate? Huwag mo minamaliit yung mga sakripisyong ginagawa ko sa anak mo dahil walang-wala ka sa kalingkingan ko kung pagkukumparahin natin yung mga sarili natin kung si Jared lang din ang pag-uusapan. Sabi na nga ba isusumbat mo yung mga yan sa akin eh. Uulitin ko yung sinabi ko noon ha. Hindi kita pinilit na magpakananay sa anak ko. Ikaw ang kusang gumawa nun. Oo, alam ko at hindi ako nagrereklamo. Gagawin ko ang lahat para kay Jared para hindi siya matulad sa'yo. Ano sabi mo? Ang tapang mo ah. Anong pinagmamayabang mo? Gusto mo kunin ko sa'yo yung anak ko? Subukan mo! Akala mo natatakot ako sa'yo? Wala ka ng laban sa akin kahit humarap pa tayo sa korte. Sa itsura mong yan, papanig sa'yo yung korte? Mukha nga hindi mo kayang alagaan ng sarili mo, si Jared pa kaya? Sumusobra ka na ah. Ay! Ayan, pagi Bastos ka sa'yo. talaga! Hindi ka na nahiya! Pinakain ka na nga, binato mo pa sa akin yung plato ng tapsilog! Kapal ng mukha mo! Buti nga binato ko lang sa iyo yung plato eh. Gusto mo ba magwala ko rito ha? Ano gusto mo? Baragin ko yung mukha mo? Huwag kang manggulo dito ate, magpapatawag talaga ako ng tanod! Di magtawag ka. Ito ba gusto Kuya! mo? Ano? Kuya, Ilabas mo tulong! tapang mo! Tulong po, may nanggugulo dito! Ang sabi mo? Kaya mo na ako? Sige, pakita mo tapang mo! Mabuti na lamang at nandoon ang mga kasamahan ni Mama Sheila sa trabaho. Napagtulungan nilang paalisin si Nanay Emily. Masyado na raw kasi siyang agresibo ng mga oras na yon. Kaya kinailangan na nilang magpatulong sa ibang tao. Mabuti na lang din at tiyempuhang wala pang ibang customer nung dumating si Nanay Emily. Masakit man para kay Mama Sheila na ipagtabuyan ang kapatid niya ay wala siyang magagawa dahil ang priority daw niya noong time na yon ay ang kapakanan ko. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay agad na tinawagan ni Mama Sheila ang lola niya na nagbabantay sa akin noong time na yon. Natakot kasi siya na pagkatapos manggulo ni Nanay Emily sa tapsilugan ay sa bahay siya sumunod na nagpunta. Pero mabuti na lamang at nasa labas kami noong panahon na yon ni Lola. Ang sabi ni Mama Sheila, kung kailangan daw magpatulong sa mga otoridad ay gagawin niya yon para lamang hindi mapalapit sa akin si Nanay Emily. Hindi na raw normal ang mga kinikilos nito noon. Sobrang nagbago na siya hindi lang sa itsura kundi pati ang kilos at pananalita nito. Parang hindi na raw siya ang kapatid nito.
Kung hindi na magandang ugali niya noon, mas lumala pa raw ang ugali ni Nanay Emily. Pagkatapos ng mga komosyong nangyari, naging bantay sarado na ako sa mata ni Mama Sheila. Araw-araw na niya akong dinadala noon sa Tabsilugan para mabantayan niya ako ng personal. Kapag nasa bahay naman ay laging nakalakang pinto namin para hindi basta-basta makakapasok si Nanay Emily. Mabuti na lang at hindi na ulit noon nagpakita ang nanay ko. Sa mga sumunod na linggo, nabalitaan na lang ni Mama Sheila na nahuli daw siya ng mga pulis matapos silang manloob ng bahay sa isang subdivision. Nakitaan din daw sila ng ipinagbabawal na gamot. Matapos makulong ay naging tahimik na ulit ang buhay namin simula noon, Papa Dudut. Si Mama Sheila na ang kinalakhan kong ina, Papa Dudut. Siya lang kasi ang nandyan noong nagkaroon ako ng isip. Hindi naman niya ipinagkait sa akin ang katotohanan. Lagi niyang ikinikwento sa akin ang naging buhay nila noon kasama si Nanay Emily. Sa katunayan nga ay may mga pagkakataon noon na dumadalaw kami sa kulungan para i-update si Nanay Emily at para na rin makita niya ako. Pero sa hindi malamang kadahilanan ayaw niya kaming makita ni Nanay Emily noon hanggang sa unti-unti na lamang namin siyang nakalimutan. Papa Dudut, simple lang ang pangarap ni Mama Sheila noon. Ang ipagpatuloy ang pinag-aralan niya at maging pharmacist. Gusto niya kasi sanang gamitin ang lisensya niya para makapag-abroad, mag-ipon at bumuo ng sariling pamilya. Pero dahil sa nangyari sa pamilya namin, hindi na yon nagawa pa ni Mama Sheila. Sa akin na lamang niya itinuon ang lahat ng oras niya. Nakahanap siya ng mas magandang trabaho at pinag-aral niya ako at pinalaki ng maayos na parang tunay na anak. Kahit bata pa ako noon, ramdam ko na ang mga sakripisyo ni Mama Sheila. Kaya sinuklian ko yon sa pamamagitan ng pag-aaral ng maayos. Kahit papaano, nakapagtapos naman ako. Pinilit kong makapaghanap agad ng trabaho pagkatapos kong graduate sa kolehiyo. Gusto ko kasi na habang may oras pa, ay may balik ko kaagad kay Mama Sheila ang mga panahong inagaw ko mula sa kanya. Naisip ko noon na hindi pa huli ang lahat para habulin niya ang mga pangarap niyang na ipagkait sa kanya dahil sa pagdating ko sa buhay niya. Kaya naman noong nakahanap ako ng trabaho, ay agad-agad akong bumawi sa pangalawa kong ina na hindi ako iniwan simula nung pinanganak ako. Ma, patulong naman ako. Bakit, nak? Hala, saan galing tong mga to? Nag-grocery po ako. Pakibuhat na lang po itong mga supot. Papasok ko lang po yung bigas. Ay, o sige. Saan ka naman nakakuha ng mga pinambili mo nito? Ang dami ah. Unang sahod ko po ngayon kaya naisip ko na mag-grocery muna bago umuwi. Excuse lang po ma, padaan lang sandali. Bababa ko lang po itong sako ng bigas. Ayan. Wow! Parang first time yata na magkaroon tayo ng isang sakong bigas ah. Yan po talaga yung unang pumasok sa isip ko kanina. Congrats! Talagang malaki ka na. Nagbabudget ka na ng pang-grocery natin. Sabi ko naman po sa inyo, once na makagraduate na ako, maghahanap agad ako ng trabaho para makatulong sa inyo. Ay, bigla ko tuloy na miss nung baby ka pa. Hindi ka na talaga bata. Ang bilis ng panahon. Matagal ko pong hinintay itong araw na to, yung ako naman yung gagastos para sa atin. Ito na po yun ma. Dito na po ako magsisimulang bumawi sa inyo. Alam mo anak, hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Ang mas mainam na gawin mo, mag-ipon ka para sa future mo. Darating din naman po tayo dyan. Pero ang priority ko muna ngayon makatulong po ako sa inyo. Alam ko po na sobrang dami niyong naging sakripisyo para sa akin. Gusto ko po sana na sa lalong madaling panahon mabawasan na yung mga tinatrabaho at inaalala niyo. Para naman magkaroon din kayo ng oras para mag-enjoy. Mag-e-enjoy naman ako ah. Alam ko naman po yun, pero syempre ma, mas gusto ko pa rin na itry niyong ituloy yung mga pangarap niyo noon na hindi niyo nagawa.
Ay nako, matanda na ako para gawin yon. Ano pong matanda? Hindi po ah. Hindi pa po huli ang lahat. Pwede pa po kayong humabol. Mahirap nang mangyari yan, 39 na ako eh. Hindi po yan imposibleng mangyari ma. Andyan lang sa paligid yung opportunities eh. Nag-aantay lang. Anong ibig mong sabihin? For example, si Kuya Norman. Ngayon nakaya ko na yung sarili ko. Di nyo na ako kailangan problemahin. May oras na po kayo para magka-love life. Ay nako, matanda na ako para sa mga ganyang bagay. Hindi po ba kayo naaawa kay Kuya Norman? Tagal na niyo nag-aantay oh. Hindi na ba talaga niya makukuha yung matamis niyong oo? Napag-usapan na namin ni Norman ang tungkol dyan. Ma, oras na rin para pagbigyan niyo naman yung sarili niyo. Iniisip ko rin lang naman yung kapakanan ni Norman. Nag-aalangan ako. Paano kung sa edad kong to? Paano kung hindi ko na siya mabigyan ng anak? Hindi naman po anak ang magpapatunay sa pagmamahalan yung dalawa eh. Bonus na lang po yun. Kahit na. Mahal niyo po ba si Kuya Norman? Oo naman. Siya lang yung kaisa-isang tao na nanatili sa tabi ko lalo na nung sobrang lugmok na ako sa buhay at wala akong matakbuhan. Kung ganun, ito na po yung pagkakataon niyo para bumawi sa kanya. Kung akong tatanungin niyo, sobrang bagay kayong dalawa. Nitong nagdaang taon ma, nakita ko naman kung gaano niya kayo kamahal eh. Ako mismo ang nakakita kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. Natatakot lang kasi ako eh. Huwag po kayong matakot, nandito naman po ako eh. Hindi kayo nag-iisa. Ay bahala na. Alam ko na nakapagpasya na yung utak niyo. Puso niyo na lang ang hindi pa. Alam ko na matutuwa si Kuya Norman kapag sinagot niyo siya. Pag-iisipan ko muna. Pag-isipan niyo po ng mabuti ma. Sundin niyo po kung ano yung sinisigaw ng puso niyo. Mahirap din naman po magsisi kayo sa huli, di ba? Paano kung hindi kami umubra? Siya magiging first boyfriend ko kung sakali. Hindi ko alam kung paano makipagrelasyon eh. Hindi ko naman nasubukan yung mga ganyang bagay. Lahat naman tayo dumadaan sa first time eh. Lahat tayo natatakot din pero ang mahalaga, sinubukan natin. Mas masakit po kapag pinagsisihan nyo yung mga bagay na hindi nyo sinubukan kaysa masaktan dahil na-try nyo. At least sa huli, wala kayong pagsisisi. Matagal nang may manliligaw si Mama Sheila Papadudut. Kung tamang tansya ko ay halos 3 taon na rin nagpapapansin si Kuya Norman noon sa kanya. Engineer si Kuya na may sariling malit na kumpanya. Malaki ang naitulong niya sa amin lalo na noong namatay ang nanay ni Mama Sheila sa abroad dahil sa aksidente. Siyang naging karamay namin sa pagluluksa lalo na't wala na kaming masyadong kamag-anak na masasandala noon. Si Kuya Norman din ang naging takbuhan ni Mama Sheila tuwing kinakapos siya ng pera. Mabait na tao si Kuya Norman. Lagi siyang tumatambay noon sa bahay para may kakwentuhan si Mama Sheila tuwing mag-isa ito noon. At nasa labas pa ako dahil busy ako dati sa paggawa ng thesis ko. Alam ko na matagal nang nililigawan ni Kuya Norman si Mama pero kapag tinatanong ko siya kung bakit hindi pa niya ito sinasagot, laging sinasabi ni Mama na wala raw siyang oras para mag-love life. Wala na nga raw siyang pahinga sa trabaho at pag-alaga sa akin kaya wala rin siyang oras para sa pag-ibig. Alam ko na may gusto rin si Mama Sheila kay Kuya Norman. Kung hindi matagal na sana nitong pinaalis sa buhay namin si Kuya Norman. Kaya naman noong nagkatrabaho ako at nabawasan na ng pinagkakabalahan si Mama ay ako na mismo ang gumawa ng paraan para matuloy ang love life nila ni Kuya Norman. Para bang ako na ang nagsilbing kupido para sa dalawa para sa ganon ay maging masaya na rin ang puso nila. Ma, ang aga nyo naman yatang umuwi. Hindi nyo ba nagustuhan yung date na sinetup ko para sa inyo ni Kuya Norman? Ay hindi, nagustuhan namin. Marami nga kaming nakain eh. Ang ganda ng ambience doon, marami kaming napag-usapan pati. Mabuti naman po't nagustuhan nyo. Yun talaga yung pinili kong lugar kasi alam ko puro paborito nyo yung mga pagkain nila dun eh. Mabuti na lang may kakilala ako na nagtatrabaho dun kaya madali lang ako nakapagpa-reserve. Salamat at naisip mo pa talaga ako. Sabi ko naman po sa inyo ma, ako naman.
Paglilingkuran ko kayo. Salamat, pero hindi na kailangang gawin yon. Hindi mo obligasyon na ibalik sa akin yung pag-aalagang ginawa ko sa'yo. Kasi bukal sa kalooban kong ginawa yun. Hindi ko nga po obligasyon pero gagawin ko po tong responsibilidad bilang kapalit sa pagtayo nyo bilang mama ko. Kahit na hindi naman kayo nagluwal sa akin. Alam mo, yung makita pa lang kita na maayos, malusog at may mabuting puso, sobrang fulfilled na ako. Kulang pa po yun sa mga gusto kong ibalik sa inyo, ma. Kaya nga po sobrang saya ko nung sa wakas, nagkaroon na kayo ng oras para sa sarili nyo eh. Tama ka sa mga sinabi mo dati. Mas magandang gawin ko na yung mga bagay na kaya ko pang gawin kaysa pagsisihan ko to sa huli na hindi ko man lang sinubukan. Kwentuhan nyo naman po ako kung ano nangyari sa date nyo ni Kuya Norman kanina. Tara dito sa sofa, ma. Tabihan nyo ako. Ay, okay naman yung date. Sobrang excited nga ni Norman eh. Marami kaming napag-usapan tungkol sa buhay. Napag-usapan din namin yung tungkol sa estado namin ngayon. Talaga po? Oo, ang totoo niyan, sinagot ko na siya. Hindi nga. Totoo ba? Oo, sinagot ko na si Norman. Congrats, ma! Sa wakas! Alam ko naman po na deserve nyo ang isa't isa eh. Meant to be po talaga kayo. Sa edad kong to, wala na akong panahon para maging choosy pa. Hindi ko naman sinasabi na napilitan lang ako, pero thankful ako na nandyan pa rin si Norman na willing na panindigan ako. Alam ko naman po kung gaano nyo kamahal ang isa't isa eh. Sobrang saya ko po talaga para sa inyo, ma. As in. Salamat. Pero napapaisip ako ngayon kung tama ba yung ginawa ko. Nakiramdam ko parang ang selfish ko eh. Ha? Bakit nyo naman naisip yan? Kasi malapit na akong mag-40. Paano kung hindi ko maibigay yung pamilya na inaasahan ni Norman? Hindi nyo po ba napag-usapan yung tungkol dyan? Hindi pa. Natatakot akong i-open sa kanya yun eh. Siguro naman po, alam na ni Kuya Norman yung tungkol dyan. Pero nagpatuloy pa rin naman siya sa panliligaw sa inyo, di ba? Tsaka pwede pa rin naman po kayo mabuntis. 40 years old pa lang kayo eh. May chance pero mahirap na. Ayoko rin naman na dun lang nakatuon yung relasyon namin. Matagal na nga yung naging paghihintay niya para lang sagutin ko. Pati ba naman sa pagkakaroon ng anak, paghihintayin ko ulit siya. Ma, wag nyo na po munang isipin yan. Kasi simula nyo pa lang sa relasyon nyo eh. Kakasagot mo pa lang sa kanya bilang boyfriend, di ba? Enjoyin nyo na lang muna yung isa't isa. At kung umabot man kayo sa ganun, pwede naman po mag-ampon. Tama ka. Tama. Ay maiba tayo. Ikaw naman. Kumusta ka na? May girlfriend ka na rin ba? Meron na po. Medyo matagal na rin. Ay talaga? Bakit ngayon mo lang sinabi to sa akin? Nahihiya po ako eh. Tsaka MU pa lang naman po kami nun, di pa kami official. Oy pero ngayon, official na kayo. Opo, sinagot na rin niya po ako. Ay kailan mo naman siya ipapakilala sa akin? Tsaka na lang po, may pagkamahiyain din po kasi yung girlfriend ko eh. Nahihiya siya sa inyo. Naku, ikaw talaga. Okay lang yung mga ganyan. Walang kaso yung pag-girlfriend pero dapat with limitations ha. Enjoy nyo muna yung pagkabata nyo. Huwag kayong gumawa ng mga kung ano-ano na magbabago sa buhay nyo. Huwag po kayong mag-alala. Nag-iingat po kami. O basta wala munang baby. Baka mamaya unahan mo pa ako. Ayoko pang maging lola. Opo ma, hindi pa kayo magiging lola. Chill lang po muna kami. Tulad nga po ng sabi ko sa inyo kanina, huwag po kayong mag-alala. Sobrang saya ko noon noong nalaman kong sinagot na sa wakas ni Mama Sheila si Kuya Norman. Kahit papano'y may katuwang na si Mama Sheila sa buhay niya. Ganon din na may napuntahan din ng ilang taong paghihintay at panliligaw ni Kuya Norman kay Mama. Pagkatapos ng 2 taon ay kinasal din silang dalawa, Papa Dudut. Masasabi ko na noong mga panahong yon ay napakatahimik at masaya na ng buhay namin. May asawa na si Mama Sheila samantalang ako ay meron na ring maayos na trabaho. Maliban doon ay nagkaroon na rin ako ng girlfriend. College student ang naging girlfriend ko, Papa Dudut. Mas bata siya kesa sa akin pero sabi nga nila, age doesn't matter po pagdating sa pag-ibig.
Hindi naman po naging kontra si Mama Sheila noong nalaman niyang may girlfriend ako. Ang sabi niya ay nasa tamang edad na raw ako para humanap ng sarili kong love life. Basta ang lagi niyang bilin sa akin ay maging maingat lang ako sa mga desisyon namin sa buhay ng girlfriend ko, lalo na't hindi pa siya nakapagtatapos ng pag-aaral. Naging matiwasay naman ang naging relasyon namin ng girlfriend ko na nakilala ko sa pamamagitan ng kuya nito na katrabaho ko. Bumisita noon sa trabaho ang kapatid ng workmate ko at unang tingin ko pa lamang sa kanya ay tumibok na agad ang puso ko. Kinulit ko ang katrabaho ko hanggang sa pinakilala niya ako sa kapatid niya. Napaibig ko siya at naging girlfriend hindi kalaunan. Pero sa pagsapit nito sa huling taon niya sa kanyang kolehiyo ay aksidente ko siyang nabuntis, Papa Dudut. Sobrang nadismaya ang lahat ng tao sa paligid namin noong nalaman nila ang balita. Pero higit sa lahat ang Mama Sheila ko, ang pinakadismayado noong mga panahong yon, Papa Dudut. Inaasahan ko na po na magagalit talaga sa akin si Mama Sheila once na nalaman niyang nabuntis ko ang girlfriend ko. Yun kasi ang lagi niyang pinapaalala sa akin na mag-ingat ako na huwag kong madisgrasya ang nobya ko. Masyado pa raw kaming mga bata para magkaroon ng sariling pamilya at isa pa'y hindi pa noon nakapagtatapos ng pag-aaral ang GF ko. Natakot ako noon na madismay ako si Mama Sheila kaya itinago namin ang nangyari. Pero hindi rin naman nagtagal ang sekreto namin yon dahil noong nalaman ni Mama Sheila, ang lahat ay hindi lang siya nagalit kundi nagtampo rin siya sa akin ng husto. Hindi itinago ni Mama ang pagkadismayang naramdaman niya noong nalaman niya ang balitang magiging ama na ako. Napakarami na raw niyang ginawang sakripisyo sa akin para lang mabigyan ako ng maayos na buhay, pero ako rin pala ang sisira nito. Hindi lang buhay ko ang nagulo kundi na rin ang buhay ng girlfriend ko. Dahil sa nangyari, malaki ang chance na magbago na ang direksyon ng buhay namin. Hindi na ito magiging katulad ng future na pinaplano namin. Ngayong magkakaroon na ako ng anak, hindi na raw ako makakapag-focus sa mga plano ko sa hinaharap dahil meron na akong anak na aalagaan. Papa Dudut, hindi ko naman tinakbuhan ng girlfriend ko. Hindi ko siya iniwan at palagi akong nasa tabi niya sa lahat ng oras na kailangan niya ako. Hindi katulad ng totoo kong tatay na iniwan agad si Nanay Emily noong nalaman niyang buntis ito. Naisip ko na may trabaho naman ako at kaya kong buhayin ang mag-ina ko. Kahit na tumigil ang girlfriend ko sa pag-aaral, sisiguraduhin ko na hindi masasayang ang mga sakripisyo sa akin ni Mama Sheila. At yun ang pinangako ko sa girlfriend ko. Hindi rin naman nagtagal ang pagtatampo sa akin ni Mama dahil noong nanganak ang girlfriend ko ay unti-unti ring lumambot ang puso niya, Papa Dudut. Jared! Ma, ano pong ginagawa niyo rito? Sinabi sa akin ni Norma na dinala niyo raw sa ospital yung girlfriend mo. Manganganak na siya? Opo, kaninang umaga habang nasa trabaho po ako, tinawagan ako ng nanay ng girlfriend ko. Kagabi pa raw po kasi talaga siya nagle-labor. Nasa na siya ngayon? Nasa delivery room na po siya. Pagkatapos bigyan ng pampahilab, dinala na siya doon. Naku, mabuti naman. Sana maging maayos yung panganganak niya. O heto pala, nagdala ko ng pagkain. Ay, salamat po. Wala naman akong ginagawa sa bahay simula nung nag-resign ako sa trabaho. Kaya naisip kong magluto na lang ng baon ninyo rito sa ospital. Ibig po bang sabihin nito, hindi na po kayo galit sa akin? Hindi naman ako nagalit sa'yo. Siguro nagtampo lang ng konti. Pero hindi naman ako forever na magtatampo sa'yo. Naalala ko lang kasi ulit yung nangyari nung mga bata kami ni ate. Kung paano nagbago yung buhay ko nung nabuntis si ate. Ma, sorry po ah. Hindi ganun kadali ang magkaroon ng anak, Jared. Ako na mismo yung example nun.
Hindi ko naabot yung pangarap ko dahil sa mga responsibilidad ko bilang guardian mo. Hindi naman sa sinisisi kita. Biyaya ka para sa akin. Isang biyaya na never kong pagsisisihan. Pero syempre, may mga araw din na napapaisip ako. Sa ibang universe kaya, paano yung buhay ko kung nasunod ko yung gusto kong direksyon ng buhay ko? Yung mga ganong klaseng tanong ang laging tumatakbo sa isip ko. Naiintindihan ko po. Alam ko po kung ano yung pinanggagalingan nyo. Sa lahat ng taong nakakakilala sa inyo, mas ako yung nakakaalam nun. Pero nangangako po ako sa inyo na kahit anong mangyari, gagawin ko po lahat para lang matupad ko pa rin po yung mga pangarap ko sa buhay. Pati na rin po lahat ng mga pangarap ng girlfriend ko. Mabuti yan. Sana nga. Ha? Aray. Oh, ma. Aray. Okay lang kayo? Sumasakit na naman yung binti ko eh. Maupo nga muna tayo. Sige po, halip po kayo. May upuan po rito. Ayan. Ano pong nangyari sa inyo? Ba't kayo iika-ika maglakad? Wala to. Matanda na ang mama mo, nirarayuman na. Sigurado po bang okay kayo? Total, nandito naman po tayo sa ospital. Magpa-check up na rin po kaya kayo para mas makasigurado tayo. Napapansin ko rin po kasi nitong mga nakaraang buwan, konti na lang po kayo kumain. Kaya medyo nababawasan na yung timbang nyo. Hindi na kailangan. Okay lang ako. Sigurado po ba kayo? Dapat po inaalagaan nyo yung sarili nyo ha. Jared, may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Hindi ko alam kung ito ba ang tamang oras para sa bagay na to kasi syempre, maya-maya magkakaanak ka na. Dapat masaya lang. Pero... Ano po ba yun, ma? May dapat po ba akong malaman? Tutal, nandito na lang din tayo. Sasabihin ko na sa iyo yung totoo. May sakit ako, anak. Ano po? Ano pong klaseng sakit? 2 months ago, may nakita silang tumor sa spinal cord ko. Yun ang dahilan kung bakit palaging sumasakit yung likod ko. Yung ulo, paa, pati binti. Tumor? Tapos 2 months ago nyo pa nalaman? Bakit ngayon nyo lang sinabi sa akin? Ayoko namang mag-alala ka. At saka problema ko na to. Kaya sinarili ko na lang muna. Si Kuya Norman, alam po ba niya tungkol sa sakit nyo? Alam na niya. Siya yung kasama kong nagpa-check up sa doktor. Siya nga yung nagpumilit sa aking magpatingin eh. Kasi hanggat maaari, hanggat kaya ko pa yung sakit na nararamdaman ko, hindi talaga sana ako magpapatingin eh. Naman, hindi nyo dapat sinisikreto yung mga ganitong bagay sa akin. Alam ko, pasensya ka na. Ano pong ginagawa nyo ngayon para malunasan yung sakit nyo? May iniinom po ba kayong gamot? Kailangan nyo po bang magpa-opera? Yun ang suggestion ng doktor. Pero wala pa akong pera para sa operasyon. Sa mga pain reliever na lang muna ako nakasalalay sa ngayon hanggat wala pa akong pampa-opera. Meron naman po ako na itatabing pera na pwede po natin gamitin sa… Ay naku, wag! Huwag kang maglalabas ng pera para sa akin. Itago mo yan kasi kakailanganin niya ng magiging anak mo. Magastos ang magkaanak kaya kailangan mong paghandaan yun. Ma, sorry, hindi ko po talaga alam. Kung alam ko lang po na… Huwag mo nang isipin yun. Ano ba yan? Sinira ko tuloy yung mood mo. Dapat happy lang ngayong araw eh. Saka na lang natin to pag-usapan ulit ha. Mag-focus na lang muna tayo sa bagong miyembro na darating sa pamilya natin. Papadudot, napakahirap tanggapin ang katotohanan. Masyado pang bata si Mama Sheila para malagay ang buhay nito sa alanganin. Noong nalaman ko na may sakit siya, ay saka ko lang na-realize ang mga pagbabago sa itsura ni Mama Sheila. Mas pumayat siya, humina at hindi na rin ganong kalakas kumain. Masyado akong tutok doon sa girlfriend ko at sa magiging anak namin sa puntong hindi ko na napansin na nagde-deteriorate na pala ang katawan ng mama ko. Hanggang sa huli kahit nasa alanganin na ang buhay nito, ako pa rin ang iniisip niya. Hindi ako mapigil sa kakaiyak nung nalaman kong malala na ang sitwasyon ni Mama Sheila. Lalo na noong inamin niyang hindi niya kayang magpa-opera dahil sa kakulangan ng pera.
Gusto ko mang tumulong noon pero hindi rin naman ganong kalaki ang ipon ko at marami din akong gastusin para sa baby namin ng girlfriend ko. That time ay nagets ko na kung bakit sobrang dismayado si Mama Sheila noong nalaman niyang magkakaanak na ako dahil ang gusto niya. Bago pa man siya mawala sa mundong ito ay makita niya kung stable na ang buhay ko. Para sa ganon ay payapa ang loob niya na mawawala dahil alam niyang iiwan niya akong nakatayo na sa sarili kong mga paa. Ganon pa man ay sinikap kong makatulong. Lumapit ako sa mga kaibigan ko pati na rin sa mga katrabaho ko para humiram ng pera. Lumapit din kami sa mga iba't ibang organisasyon para magpatulong. Noong nagkaroon kami ng sapat na budget ay agad na sumalang sa operasyon si Mama Sheila. Pero huli na ang lahat, Papa Dudut. Masyado na raw malaki ang tumor ni Mama na kapag ginalaw ito ay maaari siyang maparalisa. Ang naging remedyo na lamang ng doktor ay lagyan ng metal plates ang tuktok ng spinal cord nito para maalalayan ang spinal cord niya. Ang perang pinagtulungan naming maipon ay parang papel na nasunog lang. Wala man lang kaming napala. Araw-araw ay sumasakit ang ulo at likod ni Mama Sheila at ang tanging nakakatulong na lang sa kanya ay ang mga pangmalakasang painkiller. Tumagal ng halos 9 na buwan ang paghihirap ni Mama Sheila hanggang sa nag-decide siya na gusto na niyang bumigay dahil hindi na talaga niya kaya, Papa Dudut. Aray ko! Diyos ko, parang awa niyo na. Kunin niyo na lang ako. Hindi ko na kaya. Ma? Ma, okay lang po ba kayo? Ano pong masakit? Masakit na naman po ba yung ulo nyo? Oo, kanina pa. Hindi ko na alam gagawin ko, anak. Uminom na po ba kayo ng pain reliever? Nakakadalawa na ako. Hindi pa rin tumatalab hanggang ngayon. Sandali lang po, tatawagan ko lang si Kuya Norman. Wag! Hayaan mo na lang siya. Huwag mo na siyang abalahin sa trabaho niya. Ano pong gusto niyong gawin ko, ma, para mabawasan yung sakit na nararamdaman nyo? Sabunutan mo ko. Yung sabunot na matatanggal na lahat ng buko sa ulo. Ma, hindi ko po kayang gawin yun sa inyo. Parang awa mo na. Hindi ko na talaga kaya yung sakit. Parang sasabog na tong ulo ko. Ma naman eh. Mamasahihin ko na lang po yung ulo nyo. Hilahin mo yung buko. Please, anak. Hanggang sa tumalab yung gamot na ininom ko. Sige po, Ah. gaano po ba kalakas? Ganito po ba? Laksan mo ba? Kung anong galit yung nararamdaman mo sa tumor na tumubo sa katawan ko, ganun kalakas. Ayan, ganito po ba? Ganyan nga. Sige lang, anak. Huwag mong pigilan. Nababawasan po yung sakit? Oo. Medyo nababawasan na yung sakit. Baka po tumatalab na yung gamot. Yung may epekto na ng konti. Pero hindi ba tumatalab ng gusto? Ramdam ko pa rin yung pumipitik-pitik sa ulo ko eh. Sige po, tutulungan ko po kayo mawala yung sakit habang hindi pa tumatalab yung gamot nyo. Salamat, anak. Pasensya na rin kung palagi na lang kitang pinag-aalala. Naku ma, wag po kayong humingi ng pasensya. Wala pa naman po akong ginagawa kung tutuusin eh. Kung pwede nga lang po sana makihati sa sakit na nararamdaman nyo ngayon. Matagal ko na pong ginawa. Ako nga po yung dapat na humingi ng tawad sa inyo kung tutuusin. Kasi kulang na kulang pa yung mga nagawa ko para sa inyo. Marami pa po akong gustong ibawi eh. Makita lang kitang masaya. Payapa na ang puso ko kahit mawala na ako ngayon. Huwag niyo pong sabihin yan, ma. Marami pa po kayong kailangan maranasan sa buhay. Marami pa po kayong gustong gawin, di ba? Kaya lumaban ka lang, ma. Sa estado kong to, hindi ko nagugustuhing magtagal pa. Kumalat na yung tumor sa buong katawan ko. Wala nang pag-asa to. Pero kailangan ko po kayo. Gusto ko, nasa tabi ko kayo kapag kinasal na ako. Gusto ko na maituro ko rin sa mga anak ko yung mga bagay na naituro nyo sa akin. Tapos na ako sa trabahong yan.
Ikaw ang dapat magturo niyan sa anak mo. Siguraduhin mo na lahat ng aral na binigay ko sa'yo, mapapasa mo sa anak mo o magiging mga anak mo pa. Ma, sorry ha. Kung ninakaw ko sa inyo yung buhay na dapat na para sa inyo. Wala kang dapat ihingi ng sorry. Wala ka namang ninakaw mula sa akin. Ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Hindi man ako nagkaroon ng sariling anak. At least naranasan kong maging ina sa pamamagitan mo. Ma, alam niyo, kaya siguro maaga akong nagkaanak kasi maaga po pala kayong kukunin ng Diyos sa akin. Siguro, binigyan niya ako ng anak ng ganito kaaga para maranasan mo ring magkaroon ng apo kahit papano. Siguro nga. Kasi lahat naman ang nangyayari sa buhay natin. May rason eh. At least, bago ako pumanaw, nagkaroon ako ng apo, di ba? Salamat, Ma. Lahat ng ginawa niyo para sa akin. Hindi ko makakalimutan lahat ng yun. Araw-araw ako magpapasalamat sa inyo kasi wala ako sa kinatatayuan ko ngayon kung hindi po dahil sa inyo. Alam mo, proud na proud ako sa sarili ko kasi hindi man ganito yung buhay na inaasahan ko. Mayaman akong iiwan dito sa mundo. Hindi pera, hindi ginto, hindi bahay at lupa, kundi ikaw. Isang mabuting tao at responsableng anak. Ipagpatuloy mo lang yung mga mabubuting ginagawa mo sa buhay. Ikaw nang bahala kay Norman, ha? Siguraduhin mo na kapag nawala ako… Ma, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Ayoko pa kayong mawala. Anak, kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Darating din yung araw na yon. At kapag nangyari yun, gusto kong tulungan mo si Kuya Norman mo na makahanap ng bagong mamahalin sa buhay niya. Isang tao na aalagaan siya at mamahalin ng tunay. At si Nanay Emily mo, alam kong marami siyang pagkakamaling nagawa sa buhay niya noon. Pero subukan mo siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon. Opo, Ma. Matapos ang 3 buwan ay tuluyan na ngang sumuko si Mama Sheila. Hanggang ngayon, bitbit ko pa rin ang mga pangaral at habilin sa akin ni Mama Sheila. At dadalhin ko ito hanggang sa pagtanda ko. Noong nawala si Mama Sheila ay nangako ako na tutuparin ko ang pangarap nito para sa akin at sa pamilya ko. Tinulungan ko ang girlfriend ko na ipagpatuloy ang pag-aaral nito. Nung lumaki ang anak namin ay nag-abroad ako para maghanap ng mas magandang oportunidad. Nang mga panahong yon ay never akong pinabayaan ni Kuya Norman. Tinulungan niya ako mula sa paghahanap ng agency at paglalakad ng mga papeles ko. Sinubukan ko ring tuparin ang habilin ni Mama na tulungan ko raw si Kuya Norman na maghanap ng panibagong pag-ibig. Pero nagpasalamat lang sa akin si Kuya Norman at sinabi niyang hindi pa raw niya kailangan ng bagong kapareha sa ngayon. Kung may pagkakaloob man ng Panginoon sa kanya, tatanggapin niya ito. Pero hanggat maaari gusto niyang manatili muna ang pagmamahal niya kay Mama Sheila hanggang sa maghilom ang sugat sa puso niya. Papadudot ngayon po ay maganda na ang buhay ko dito sa ibang bansa. Mahirap man dahil malayo ako sa pamilya ko pero kakayanin ko dahil mataas ang pangarap ko para sa buhay naming mag-iina. Katulad nga ng pinangako ko kay Mama Sheila, hindi ko siya bibiguin at hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamit ang pangarap ko para sa pamilya namin. Next year ay uuwi ako sa Pilipinas para pakasalan ang girlfriend ko. Ito po ang kwento ko, Papa Dudut. Sana po ay na-inspire kayo.
Maraming salamat and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jared. Walang papantay sa sakit na mararamdaman natin kapag tayo ay nawala ng taong nagmahal sa atin ng buong buo. Kahit ilang taon pa ang lumipas, mananatili pa rin ang lungkot sa puso natin. Mga kabarangay, normal lang na makaramdam ng lungkot. Pangungulila at minsan ay kalituhan. At tuwing nakakaramdam tayo ng ganito, huwag tayong matakot na humingi ng tulong sa mga taong malapit sa atin. Kaibigan, pamilya, lalo na sa may kapal. Tandaan natin, kahit wala na sila sa tabi natin, nandyan pa rin ang pagmamahal nila para sa atin. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.